Si Winston ang binigyan mo ng pansin, tinignan, at nasaktan ako. Pero tiniis ko yun. Pumayag akong maging tulay ng dalawa. Pumayag akong maging bantay, utusan, panakip butas, mesero, alalay. Dahil ayoko mawala sa akin ang pagkakataong makasama ka palagi. Ang makita at makausap ka araw-araw. Pagkatapos, si Chris naman, hindi mo pa rin ako pinansin. Lalo mo pinalalim ang sugat ko dito. Hindi mo pinakinggan ang aking paliwanag. Pinagtabuyan mo ko. Sumama ka sa isang may asawa. Sinaktan mo na naman ako. Sinugatan mo na naman ako. Panay ang tanong ko sa aking sarili. Ang sabi ko, bakit ko ba ipinupukpok ang aking ulo sa pader nang dahil kay Eva? Bakit ba ako nagpapaalipin ng dahil kay Eva? Bakit ko ba pinapabayaan ang aking sarili na maging busabos ng dahil kay Eva? Bakit ba ako umiibig kay Eva? Eva, pansinin mo naman ako. Pakinggan mo naman ako. Tignan mo naman ako. Dahil mahal kita. Kailangan kita. Huwag mo akong paiyakin. Nahihiya ako sa'yo, Dom. Ayokong ng isang katulad mo. Wala kang pagkukulang sa akin. At ang isa pa, sinong matinong lalaki? Isang binata ang papatol pa ngayon sa isang katulad ko. Ako, Eva. Ako. At handa ako ibigay sa'yo aking pangalan. Tita, ready na! Halika na! Dahil sa pag-aamin ng testigong si Roberto Sagilan, napagpasyahan ng hukumang ito na si Renato Sanchez ay pawalang sala sa kasong pagpatay kay Carlo Chavez. Silensyo! Silensyo! Sa halip, bubuksan ang kaso ng Pilipinas laban kay Roberto Sagilan. Session is now adjourned. Excuse me, attorney, but you have some papers to sign. Of course. Mrs. Chavez, anong masasabi niyo tungkol dito sa ba makatalo ng desisyon nito? Aapila pa ho ba kayo, Mrs. Chavez? Any comment, ma'am? Aapila ho ba Sir? kayo? Excuse me, Mrs. Chavez? Magsaya tayong lahat! Nabitin na tayo laban sa mga gustong manira sa ating malinis na pangalan! Mabuhay tayong lahat! At mabuhay ang aking anak na siyang magiging susunod yung mayor! Mabuhay! Mabuhay! Si Tato! Hello, Ellen. Hindi mo na ako makakauwi ngayong gabi. Aasikasuhin ko ang mga kakailanganin sa pagpapalibing kay Suzette. I hope you understand. I owe it to her. Naintindihan ko, Louie. Noon ko pa naman kasi sinasabi sa inyo na isara na yung tindahan ng paputok na yan. Eh, disgrasya yan eh. Asan na ba si Rika? Dak, Nay. O sige. Akin na nga, kausapin ko. Ha? Akin na. Hello, anak. Kaya nga kami nagpapakakuba dito sa Libya para mabigyan kayo ng magandang buhay. Ang iniling lang namin sa iyo, yung mag-aral at alagaan ng kapatid mo. O, akin na nga, O, akin ito na. na nanay mo. Oh, tingnan nyo. Buti na lang yan lang ang nangyari. Eh, paano kung nabulag ang kapatid mo? Naputulan ng paa? Naku, diba, anak? Sinabi ko naman kasi sa inyo, huwag nang iasa dyan sa lola nyo ang pag-aalaga ng kapatid. Naku, Rika, may isip ka na, ha? Naku, ako sa inyo eh. Ha? Buntis kayo? Ha? Ay, oo, anak eh. Buntis? Akin na nga yan. Ano ka mo? Nag-anak ka pa? Kung ito nga ang dalawa, hindi mo na palaki. Mahilig ka. Teka muna, talaga ba nagkatrabaho kayo dyan? O, ito lamang ang alam mong gawin, ha?
Naku na, sige na. Tama na to. Mahaba na usap natin. Mahal ang babayaran ko sa long distance. Ano? Teka muna Hello? Hello? O ba? Wala na yan, Wala na nga. Wala na kayong dapat ipag-alala. Ligtas na siya. Siguraduhin nyo lang na laging malinis yung sugat niya para hindi ma-infeksyon. Salamat po, Doc. Ay, sila. Salamat. I'll go ahead. Thank you, Doc. Rika, huwag mo na isipin yun. Hindi mo na makasalanan yung nangyari. Aksidente yun. Paano? Paano kung hindi sisisihin ang sarili ko? Napaka-irresponsable kong ate. Tama si Lola eh. Totoy ka pa nga. Ako naman, matul sa'yo. Rika, tapos na yun. At least okay na si Cecil. Ayoko na, Bong. Rika, tama na. Hindi. Ang ibig ko sabihin, ayoko na. I'm sorry, pero hindi kita kayang isabay sa pamilya ko eh. Ano? Seryoso ka ba? Dahil lang ba dun sa nangyari, yan na yung dahilan mo? I'm sorry.